kailangang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumati ng langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay aalis, ngunit babalik ako. Ang isa sa pinakamalungkot o nakatatakot na karanasan ng tao ay yung siya ay mapag-isa dahil iniwan siya. Ilang beses na po tayo nakakakita ng eksena sa mga terminal ng bus, sa airport, na kung saan may umiiyak. At madalas nating nakikita mga bata umiiyak. Bakit? Dahil aalis yung kanilang ama o yung kanilang ina. Batid nila, alam nila sa kanilang murang isip na mapapawalay siya dun sa kanyang minamahal na magulang. Kaya minsan sa mga airport, nakita nyo, hysterical pa yung mga bata. Kung makaiyak, talagang napakatining nung boses. Hindi mapatahan ng kahit sino. Ayaw bumitaw doon sa aalis niyang magulang. Mahigpit ang pagkakayakap. Kaya ano na lang isang lunas dito? Ano pang karaniwang lunas kapag ang bata ayaw bumitaw o ayaw tumigil sa pag-iyak? Dahil sa paglisan ng kanyang magulang. Ang isa sa mga paraan, sasabihin ng magulang, "Huwag kang mag-alala, anak, babalik din ako. Sandali lang ako, anak, huwag kang mag-alala, babalik din si Papa, o babalik din si Daddy. Huwag kang mag-alala, anak, kumahang ka na, sige na, babalik din si Mami. Hihintayin mo ko, ha?" Di po ba? Yun ang isa sa mga epektibong paraan para mapatahan mo, no? Yung umiiyak o nag-hysterical na bata. Yung mga salitang iyon ay sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. "Ako'y aalis, ngunit babalik din ako."
Bakit? Dahil alam ng Panginoon sa paglisan niya sa kanyang pagtupad sa kalooban ng Ama, sa kanyang pagkamatay sa krus, yung mga alagad, panghihinaan ng loob. Matatakot, malilito, magugulumihanan. At yan ang ayaw na malaman o makita o ayaw mangyari ng Panginoon. Kaya nagbitaw siya ng pangako. Aalis ako, pero huwag kayong mag-alala. Babalik ako. Tayo ay isang bayan na binabalikan. Tayo ay mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano ay mga taong binabalikan. Sana all binabalikan. Ano? Tayo po ay isang bayang binabalikan ng Diyos. Hindi tayo mananatiling natatakot, nagugulumihanan, o tumatangis. Kung kaya't ano nangyari? Pagkatapos na masaksihan ng mga alagad, na mamatay ang kanilang guro, ang kanilang Panginoon sa krus, sa ikatlong araw, siya ay nagpakita sa kanila. Isang pagtupad sa pangako, sa pangakong ako ay babalik. Kung atin pong ipa-fast forward ng kaunti, alam po natin, pagkatapos ng ilang linggo na magpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, pagkatapos na siya ay muling nabuhay, siya pa rin ay aalis. Ito yung tinatawag nating ascension of the Lord, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At ganun din naman ang ginawa ng Panginoon. Aalis siya, pero anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa langit at babalik ako para kunin kayo. At pansamantala habang wala ako, ipagdadala ko sa inyo ang aking Espiritu, ang Espiritu Santo. Muli, ang mga salita ng Panginoon ay narinig na siya ay babalik. Ano ang hamon sa atin dito? Ang hamon sa atin dito ay mamuhay ng isang uri ng buhay na alam natin at sigurado tayong binabalikan. Huwag tayong magkakaroon ng buhay na parang iniwanan. Huwag po tayong umasta na parang tayo ay inabandona. Hindi yon ang buhay na niloloob ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay ay buhay na binabalikan niya. Na muli makikipagkaisa sa Kanya upang hindi tayo manatili sa takot, pangamba, o pagkagulumihanan o pagkalito. Ano ang dapat gawin natin sa makatuwid? Father, papaano po ba mabuhay ng isang buhay na binabalikan ng Diyos? Sa makatuwid, ibig kong sabihin, anong gagawin natin habang naghihintay tayo ng pagbabalik ng Diyos sa atin? Una, ang iniatas ng Panginoon sa atin ay tayo ay manatili sa simbahan. Manatili tayo sa simbahan na itinatag niya. Manatili tayo sa simbahan na binubuhay ng Kanyang Espiritu Santo. Manatili tayo sa simbahan na binigyan ng atas ng Diyos na maglingkod. Yan po ang dapat nating gawin. Manatili tayo sa pagdarasal, sa pagtanggap ng sakramento, sa sama-samang pagdarasal, pagsamba sa Diyos. Manatili tayo na may ugnayan sa bawat isa at hindi estranghero. Ang pananatili sa simbahan, ibig sabihin din po niyan ay pakikiisa sa misyon na iniiwan, inihabilin ng Panginoong Jesus sa atin. Yan po
ang palatandaan ng isang tao, isang deboto, isang mananampalataya na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang Diyos. Siya ay nananatiling nasa ilalim ng bubong ng simbahan. Kaisa siya ng buong bayan ng Diyos na nagdarasal, sumasamba, nakikipag-ugnayan at naglilingkod. Paano natin lalong ipapakita ngayon na tayo ay isang taong babalikan ng Diyos? Anong uri ng buhay meron tayo? Ito ba ay buhay na parang iniwan, inabandona? O meron tayong buhay na binabalikan at babalikan ng Diyos?